entrepreneur. Konsepto, gampanin at katangian. Isang mapagpasyang araw, grade 9. Ang mabilis na produksyon ay hindi lamang nakasalalay sa makabagong makina at teknolohiya. Mahalaga ring malaman kung paano pinamamahalaan ang mga paraan ng produksyon at ginagastos ang bawat pisong puhunan. Dahil kahit high-tech ang kagamitan, pwede pa ring maging high cost ang negosyo kapag sablay ang pagpapasya. Balikan natin ang tungkol sa mga paraan at gastusin ng produksyon. Sa aral ng nakaraan, umuunlad ang bayan. Factorya o palpaktorya. Isulat ang fact kung tama at palpak kung mali. Sa mechanization, ginagamit ang mga makinang pinatatakbo ng enerhiya upang mapabilis at mapagaan ang gawaing dating mano-mano. Fact. Ang production line ay sistemang gumagawa ang isang manggagawa ng buong produkto mula simula hanggang wakas. Palpak. Sa production line, dumaraan ang produkto sa magkakasunod na yugto o istasyon at isinasagawa ng bawat manggagawa ang nakatalagang bahagi ng proseso. Magkaugnay ang production line at division of labor dahil ang mga gawain ay hinahati ayon sa kasanayan o espesyalisasyon. Fact. Ang total fixed cost ay tumataas sa tuwing nadaragdagan ang dami ng produksyon. Palpak. Ang total fixed cost ay nananatiling pareho kahit magbago ang dami ng produksyon. Halimbawa nito ang upa sa gusali o lupa. Ang automation at robotics ay nangangahulugang wala ng anumang papel ang tao sa produksyon. Palpak. Nababawasan ang direktang pagkontrol sa ilang gawain, ngunit kailangan pa rin ang tao sa pagdisenyo, pagmomonitor, pagpapanatili at pagpapasya. Maaring mahusay ang makina, maayos ang production line, at eksakto ang pagkukwenta sa gastusin. Gayunman, walang makina, computer o talaan ng gastusin ang kusang nagpapasya. Kung anong produkto ang lilikhain, gaano karami ang gagawin, at paano ito maibebenta sa pamilihan. Sapagkat sa likod ng bawat matagumpay na negosyo ay may taong nag-uugnay sa lupa, paggawa, kapital, teknolohiya at pamilihan. Sa Pilipinas, maraming negosyong bahagi na ng pang-araw-araw na buhay ng mga Pilipino. Ang nagsimula lamang sa isang ideya, pangarap at matapang nagpagpapasya. At sa pagtuklas sa mga negosyong ito, higit na mauunawaan ang mahalagang papel ng taong nasa likod ng kanilang tagumpay. Layunin ng aralin na masuri ang konsepto, gampanin at mga katangian ng isang mahusay at mapanagutang entrepreneur sa pamamahala ng produksyon at negosyo. Tatak ng tagumpay, tuklasin ang negosyo at ang nagtatag. Suriin ang tagline at mga logo. Tukuyin ang pangalan ng negosyo at ang entrepreneur o founder na nagtatag nito. Tatak number 1. We've got it all for you. SM. Henry C. Tatak number 2. Bida ang saya. Jollibee. Tony Tan Cakchong.
Tatak number 3. Pulang logo, aklat at gamit pampaaralan. National Bookstore, Socorro Ramos. Tatak number 4. Mula sa merienda hanggang biyahe. Mga negosyong kaugnay ng JG Summit at Universal Robina Corporation. John Gokongwei Jr. Tatak number 5. Nakasisiguro, gamot ay laging bago. Mercury Drug, Mariano Ke. Magkakaiba man ang produkto at serbisyong iniaalok ng mga negosyong ito, may isang mahalagang bagay na nag-uugnay sa kanila. Ang bawat isa ay nagsimula sa isang tao na nakakita ng pangangailangan, bumuo ng ideya, naglaan ng puhunan at humarap sa panganib upang maisakatuparan ang kanyang layunin. Ang taong ito ang kilala bilang entrepreneur. Ang salitang entrepreneur ay mula sa salitang Pranses na entreprendre na nangangahulugang isagawa o isakatuparan. Tumutukoy ito sa taong nagsasama-sama ng iba't ibang salik ng produksyon upang makalikha ng produkto o serbisyo at mapatakbo ang isang negosyo. Hindi lamang siya naglalaan ng puhunan. Siya rin ang nagpaplano, nagpo-organisa, nagpapasya, namamahala at humaharap sa mga hamon at panganib ng negosyo. Dahil dito, mahalagang salik ang entrepreneur sa pag-unlad ng ekonomiya. Sapagkat sa pamamagitan ng pagnenegosyo, nalilikha ang mga produkto at serbisyo. Natutugunan ang pangangailangan ng mamimili at nadaragdagan ang mga oportunidad sa trabaho. Mga halimbawa ng entrepreneurs sa Pilipinas. Henry C. Nagsimula si Henry C. sa maliit na tindahan ng sapatos na tinawag na Shoe Mart. Sa paglipas ng panahon, lumawak ito tungo sa retail, real estate, pagbabangko at iba pang industriya. Ipinakikita ng kanyang karanasan ng kahalagahan ng pag-unawa sa pangangailangan ng mamimili, pangmatagalang pagpaplano at maingat na pagpapalawak ng negosyo. Tony Tan Kak Chong. Nagsimula ang negosyo ni Tony Tan Kak Chong bilang isang ice cream parlor. Nang mapansin na higit na hinahanap ng mga mamimili ang maiinit na pagkain, iniangkop ang produkto at serbisyo sa panlasa ng pamilihan. Ang pagbabagong ito ang naging mahalagang hakbang sa paglago ng Jollibee. Socorro Nanay Coring Ramos. Itinatag ni Socorro Ramos ang National Bookstore sa panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig. Hinarap ng negosyo ang kakulangan ng supply, pagkasira ng tindahan at iba pang pagsubok. Ang pagpapatuloy nito ay nagpapakita ng tibay ng loob, disiplina at kakayahang bumangon mula sa kabiguan. John Gokongwei Jr. Nagsimula si John Gokongwei Jr. sa maliit na pangangalakal at kalaunay na kapagtatag ng mga negosyong sumasaklaw sa pagkain, retail, real estate, aviation at iba pang industriya. Ipinakikita nito ang kakayahang makakita ng bagong oportunidad at magpatakbo ng sari-saring negosyo. Mariano Ke. Nagsimulang magbenta ng gamot si Mariano Ke matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig. Mula rito ay naitatag ang Mercury Drug. Ang kanyang negosyo ay nakatuon hindi lamang sa pagbebenta, kundi sa pagpapalawak ng akses ng mamamayan sa kinakailangang gamot. Mga gabay na tanong. Ano ang pagkakatulad ng kanilang mga pinagsimulan? Aling entrepreneur ang nagpakita ng malinaw na pag-angkop sa panlasa ng mamimili?
Aling kwento ang pinakamalinaw na nagpapakita ng katatagan sa panahon ng krisis? Paano naging tugon sa pangangailangan ng lipunan ang kanilang mga negosyo? Maaari bang ituring na tagumpay ang malaking kita kung napapabayaan ang mamimili at manggagawa? Ipaliwanag. Tatak ng tagumpay. Kilalanin ang nagtatag. Itapat ang entrepreneur sa negosyong kaugnay ng kanyang pangalan. Henry C. SM. Tony Tan Caktiong, Jollibee. Socorro Ramos, National Bookstore. John Gokong Wei Jr., JG Summit at Universal Robina Corporation. Mariano Ke, Mercury Drug. Hindi lahat ng may negosyo ay automatikong kinikilalang entrepreneur. Bagamat may pagkakatulad sa pagmamay-ari at pamamahala ng negosyo, may mga natatanging katangiang naghihiwalay sa entrepreneur mula sa karaniwang negosyante. Entrepreneur at karaniwang may-ari ng negosyo. Maaring parehong nagmamay-ari at namamahala ng negosyo ang isang negosyante at entrepreneur, ngunit may pagkakaiba sila. Ang karaniwang may-ari ng negosyo ay maaaring nakatuon sa pagpapatakbo ng negosyo at pagkita mula sa pagbebenta ng produkto o serbisyo. Samantala, ang entrepreneur ay higit pa rito. Siya ang nagsasama-sama ng mga salik ng produksyon, gumagawa ng mahalagang pagpapasya at nakikipagsapalaran upang mapaunlad at mapalago ang negosyo. Dahil dito, tinatawag siyang kapitan o utak ng industriya. Mga katangian ng isang mahusay na entrepreneur. Napatunayan na mahalaga ang papel ng entrepreneur sa tagumpay ng negosyo. Hindi sapat ang pagkakaroon ng puhunan. Kailangan din niyang taglayin ang mga katangiang makatutulong sa tamang pamamahala at pagpapaunlad ng negosyo. Nakapokus sa nais matamo. May malinaw na layunin ang entrepreneur. Nakatuon ang kanyang oras at pagsisikap sa pagkamit ng mga mithiin ng negosyo. Para sa kanya, mahalaga ang bawat oras kaya hindi ito sinasayang sa mga gawaing walang kaugnayan sa layunin. Handang tumanggap ng pagbabago. Bukas ang entrepreneur sa mga bagong ideya at pagbabago sa pagnenegosyo. Inaangkop niya ang produkto o serbisyo sa pangangailangan at panlasa ng mamimili. Maaari rin siyang gumamit ng makabagong teknolohiya at social media upang mapalawak ang negosyo. Malakas ang loob. Hindi agad sumusuko ang entrepreneur kapag nakararanas ng pagkalugi o kabiguan. Patuloy siyang naghahanap ng paraan upang malampasan ang mga pagsubok at makabangon muli. May disiplina. Mahalaga ang disiplina sa pagpapatakbo ng negosyo. Ang entrepreneur ay maingat sa paggamit ng oras, puhunan at iba pang yaman ng negosyo. Mahalaga rin ang maayos na pakikitungo sa mga manggagawa at mamimili. Entrepreneur o hindi pa? Entrepreneur attitude check. Tukuyin ang katangiang ipinakikita sa bawat sitwasyon. Muli, ang mga katangian ng isang mahusay na entrepreneur ay nakapokus sa nais matamo, handang tumanggap ng pagbabago, malakas ang loob, may disiplina. Regular na itinatala ang kita, gastos at natitirang puhunan. May disiplina. Gumamit ng social media upang maipakilala ang negosyo sa mas maraming mamimili. Handang tumanggap ng pagbabago. Naghahanap ng bagong paraan upang mapabuti ang produkto
matapos hindi ito tangkilikin ng mga mamimili. Malakas ang loob. Nagtakda ng malinaw na target at plano para sa negosyo. Nakapokus sa nais matamo. Paglalarawan ng entrepreneur ayon sa mga ekonomista. Bukod sa mga personal na katangian, may mga ekonomista ring nagbigay ng paglalarawan sa mahalagang papel ng entrepreneur sa ekonomiya. Entrepreneur bilang innovator. Ayon kay Joseph Schumpeter, ang entrepreneur ay isang innovator. May kakayahan siyang gumamit ng mga bagong ideya upang makalikha at makapagpahusay ng mga produkto at serbisyo. Naniniwala si Schumpeter na mahalaga ang mga pagbabago at inobasyon sa pag-unlad ng negosyo at ekonomiya. Halimbawa, ang online ordering, cashless payment, paggamit ng social media sa pagbebenta, at mas mabilis na delivery service. Entrepreneur bilang risk bearer. Ayon kina Frank Knight at Peter Drucker, ang entrepreneur ay isang risk bearer o risk taker. Handa siyang magtaya ng panahon, yaman at pagsisikap upang maisakatuparan ang isang ideya o negosyo. Gayunman, hindi siya basta sumusugal. Pinag-aaralan niyang mabuti ang kanyang mga pagpapasya. Bagong ideya o matapang na pasya. Tukuyin kung ang sitwasyon ay nagpapakita ng innovator o risk bearer. Gumamit ng online ordering system para mapabilis ang serbisyo. Innovator. Naglaan ng puhunan para sa isang bagong produkto na hindi pa subok sa pamilihan. Risk bearer. Nagpatupad ng cashless payment sa tindahan. Innovator. Nagbukas ng negosyo kahit may posibilidad na malugi. Risk bearer. Gumamit ng social media upang mapalawak ang merkado. Innovator. Mga gampanin ng entrepreneur. Makikita ang kahalagahan ng entrepreneur sa mga tungkuling ginagampanan niya sa pagpapatakbo ng negosyo. Tagapag-ugnay ng mga salik ng produksyon. Pinagsasama-sama ng entrepreneur ang lupa, paggawa, kapital at iba pang salik upang makalikha ng produkto o serbisyo. Siya ang nag-oorganisa ng mga kailangan sa produksyon. Tagapagpasya. Ang entrepreneur ang gumagawa ng mahahalagang desisyon tungkol sa produkto, presyo, paraan ng produksyon at target ng mamimili. Nasa kanya ang mahalagang pagpapasya para sa negosyo. Leader at tagapamahala. Pinangungunahan at pinamamahalaan niya ang negosyo. Tinitiyak niyang maayos ang operasyon, napangangalagaan ang kapakanan ng mga manggagawa, at natutugunan ang pangangailangan ng mamimili. Dahil dito, tinatawag siyang kapitan o utak ng industriya. Gampanin mo, i-match ko. Itapat ang bawat sitwasyon sa tamang gampanin ng entrepreneur. Pinili ang lugar, manggagawa, kagamitan at supply na kailangan sa produksyon. Tagapag-ugnay ng mga salik ng produksyon. Tinukoy ang presyo at dami ng produktong ilalabas sa pamilihan. Tagapagpasya. Nagtalaga ng schedule ng mga manggagawa upang maging maayos ang operasyon. Leader at tagapamahala. Nakinig sa mungkahi ng mga empleyado upang mapabuti ang serbisyo. Leader at tagapamahala. Nagpasya kung kailan palalawakin ang negosyo batay sa pangangailangan ng merkado. Tagapagpasya.
Negosyo naman. Kilalanin ang entrepreneur. Isulat ang tamang sagot sa bawat pahayag. Ito ang taong nagsasama-sama ng iba't ibang salik ng produksyon upang makalikha ng produkto o serbisyo at mapatakbo ang negosyo. Entrepreneur. Salitang Pranses na pinagmulan ng salitang entrepreneur na nangangahulugang isagawa o isakatuparan. Entreprendre. Ayon kay Joseph Schumpeter, ang entrepreneur ay isang innovator. Ayon kina Frank Knight at Peter Drucker, ang entrepreneur ay isang risk-bearer o risk-taker. Gampanin ng entrepreneur na nagsasama-sama ng lupa, paggawa at kapital upang makalikha ng produkto o serbisyo. Tagapag-ugnay ng mga salik ng produksyon. Ipakita ang pagka-entrepreneur mo. Mga katangian ng isang mahusay na entrepreneur. Pumili lamang ng isang gawain na nais mong gawin upang maipakita ang iyong pag-unawa sa mga katangian ng isang mahusay na entrepreneur. Poster maker. Hugot slogan challenge. Role play. 60-second business talk. Rubrik sa pagmamarka. Maliit na hakbang, malaking asenso. Paglalapat sa tunay na buhay. Isipin ang iyong pang-araw-araw na buhay bilang isang mag-aaral. Pumili ng isang katangian ng entrepreneur at isulat kung paano mo ito maisasabuhay sa loob ng linggong ito. Gabay na pangungusap. Ang katangiang nais kong isabuhay ay maisasagawa ko ito sa pamamagitan ng naniniwala akong makatutulong ito sa akin upang Entre-map. Mula ideya hanggang tagumpay. Gumawa ng concept map tungkol sa entrepreneur. Entrepreneur Express. Piliin ang letra ng tamang sagot. Napansin ni Ana na maraming mag-aaral ang nahihirapang bumili ng school supplies malapit sa paaralan. Nakakita siya ng oportunidad at nagbukas ng maliit na tindahan. Ano ang tawag sa taong nakakita ng pangangailangan at nagtatag ng negosyo upang matugunan ito? Entrepreneur. May mga taong nagmamay-ari ng negosyo, ngunit may ilan na gumagawa ng mga pasya, nag-aayos ng operasyon at humaharap sa panganib upang mapalago ito. Bakit tinatawag na kapitan o utak ng industriya ang entrepreneur? Siya ang nangunguna sa pagpapasya. May malinaw na target ang isang negosyante at maingat niyang ginagamit ang oras upang makamit ito. Anong katangian ng entrepreneur ang ipinakikita? Nakapokus sa nais mata mo. Ayon kay Joseph Schumpeter, mahalaga ang kakayahang magpakilala ng bago o pinahusay na paraan ng pagnenegosyo. Ano ang tawag niya sa entrepreneur? Innovator. Sa pagtatayo ng isang panaderya, pinagsama ng may-ari ang lupa, kagamitan, puhunan at manggagawa upang makalikha ng produkto. Anong gampanin ng entrepreneur ang inilalarawan? Tagapag-ugnay ng mga salik ng produksyon. Ang tunay na entrepreneur ay hindi sumusuko sa hamon. Ginagawa niya itong pagkakataon upang umunlad at magtagumpay.